Hey guys, finally nandito na po sa atin ang Infinix Hot 60 Pro Plus. Grabe po yung smartphone na to, napakanipis po niya. Ito po yung box niya guys, meron po siyang 5.95mm na design. New Steam Record Redefine. Ito po siya guys, meron po siyang 8256 na version. Naka Sony IMX na po guys yung ating camera dito. In-display na fingerprint at sound by JBL. Nakuha ko po guys yung smartphone na to ngayon sa may RAL, sa may TikTok. Sa kulang 9,000 na presyo. Hindi pa malino guys kung magkano ba yung kanyang talagang SRP. Ang tansya ko dito guys, baka kulang-kulang 9,000 po yung kanyang SRP. It's either 9K or 8,500. Pagbukas sa kanya, meron po tayong, ito guys, so may tempered po siya sa ibabaw. Sa ngayon guys, meron pa lang po siyang available na kulay pink, saka kulay black. Ito na po yung kinuha ko, yung kulay pink, para naman maiba dahil nakaka-boring yung kulay black. Ito po siya guys, meron siyang triple camera setup. At ang napansin ko lang po dito guys, actually nabuksan ko na nga po siya. Ito pong gilid ng camera po niya sa may baba guys, ito. Yung paligid po niya, umiilaw po yan. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito po yung ating color pink na Hot 60 Pro Plus. Tingnan nyo naman guys kung gaano siyang kanipis. Napakanipis po ng smartphone na to. Ang kagandahan pa rito guys, sa ganitong kanipis sa smartphone, talaga napagkasya pa ni Infinix na magkaroon po siya ng 5160 mAh battery. Mas lumaki po siya compare po sa may last year model na 5,000 mAh yung battery niya. Grabe guys, so napakanipis ng smartphone na to. Ito po yung ating display. Yan. Meron po siyang 6.78 inches pa rin syempre na AMOLED display. Ito guys, so napakaganda ng smartphone na to. Syempre, asahan nyo na po kung specs po ang pag-uusapan natin. Ito po yung ating quick specs. Meron po siyang mga slightly na na-improve sa kanya. Pero majority po ng specs na to compare po sa may last year model. Kaya halos hindi pa rin po siya nagkakalayo. Ang pinakaiba po niya dito guys is meron po siyang G200 na processor. Siyempre, same pa rin naman yan. Pero ang malaking upgrade nga po sa kanya dito guys, itong kanyang camera dahil naka Sony IMX na camera na siya na merong 50 megapixel. Saka po itong 5160 mAh na battery. At itong super resolution na display natin. Ibig sabihin, di na po siya naka 1080p. Meron na po tayong 1.5K na display dito guys. Grabe po yan. Siyempre, naka 115 yan. Ito po yung ating refresh rate. Tingnan natin. Ayan guys, so naka 144Hz sa refresh rate na rin po tayo dito. Yan po yung pinaka naging upgrade sa kanya. At kung papansin natin guys, yung kanyang bezel, almost bezel-less na siya dito. Pero, medyo may konti pa siya dito guys, sa may ating baba. Medyo mas manipis po yung ating bezel dito sa may taas, compare po dito sa may baba guys. Pero hindi na ako magre-reklamo dyan. Isipin mo ganitong kanipis sa smartphone. Kulang 9,000 lang po siya. Isa pa palang na-upgrade sa may smartphone na to guys is dito po sa ating charger. Dahil sa may last year model po is meron siyang 33 watts sa charger. Ito pong bago ngayon is meron lang po siyang 45 watts. Yan guys. At meron siyang case na kasama. Syempre napakanipis din. Ito guys, so napakanipis din ng case niya. Kabit natin saglit. Ito po siya guys, nakakatakot pa rin po siyang gamitin dahil naka-expose po yung gilid naman natin dito sa may sides. Pero dito po sa may ilalim, medyo protected naman siya. Yan. Ito po yung ating case pagka po nakakabit dito sa may Hot 60 Pro Plus. Ang hindi ko lang maintindihan guys, mukhang sa majority po ng mga bagong lumalabas sa smartphone ni Infinix, meron po siya nakalagay dito na licensed by Qualcomm. Hindi naman guys naka-Qualcomm na processor itong mga smartphone nila. Ewan ko lang kung ano ba ibig sabihin yan. Manual natin. Then, ano to? Ewan ko kung ano yan. Then, ito po yung pamunas ng ating screen pagka po ikakabit natin yung ating tempered glass. Yan. Siyempre, hindi ko naman ikakabit yan. Yan lang po yung kasama niya. At meron siyang ejector pin. At, ewan ko guys, sira po agad yung kanyang ano rito. Hindi ko alam kung bakit sira yan. Yan lang po yung pinaka-package guys ng Hot 60 Pro Plus. At maraming available guys na kulay. Yung itong Hot 60 Pro Plus, syempre alam ko naman ayaw niya ng color pink. Itong color pink po yung kinuha ko para lang po maiba tayo. Isa pang malaking upgrade po sa may smartphone na to, sa may brightness po niya. Ang brightness po guys, ang last year model is meron lang po siyang 1300 nits na peak brightness. Habang itong bagong version guys is meron na po siyang 4500 nits na peak brightness. Grabe yun guys. Display po, tsaka po camera. At battery,
saka po charger. Ang malaking upgrade po ng smartphone na to. At medyo mas manipis na nga rin po siya. Kaya kung sakali man po guys na naka Hot 50 Pro Plus kayo na last year model, medyo hindi pa naman logical magpalit dito. Pero kung sakali nga po guys na naghahanap po tayo ng isang budget smartphone sa kulang 10,000 or around 8,000 na presyo, or feeling ko nga guys baka sa mga susunod na sale, pagka po official na po yung smartphone na to, baka maging around 7,000 pa siya pagka po unang lumabas yung smartphone na to. At kasabi nga pong ilalabas siya ng Hot 60 Pro na hindi naka-curve display. Ito po siya guys, para po makita natin. Yan no, sa lahat po ng size niya, mas manipis po ang Pro Plus version. Pareho naman maganda guys yung smartphone na to. Kumbaga nasa inyo na lang po kung ano ba yung preferred nyo. Kung yung curve display or yung flat display. Pero kung sa may display nga po tayo magbe-base. Ito po siya guys, sa pares naman po sila na napakagandang smartphone para sa may... Ito po yung SRP po ng Hot 60 Pro is meron po siyang 7,000. Ito po guys, feeling ko 8,500 siya or 9,000, hindi ko lang sure. Pero hindi malayo na ito pong dalawang smartphone na to, baka ngayon po siyang first week ng August ilabas na magiging official po sa Infinix Store, sa online po saka sa may mall. Pero kung sa may specs po ng dalawang smartphone na to, halos hindi po sila nagkakalayo. Dahil pares po sila ng G200, tsaka pares po sila ng display na mayroong 144Hz, saka 1.5K resolution. Ang naiba lang po sa kanila is mas maganda po yung camera ngayon nito. Itong Hot 60 Pro Plus. Dahil meron po siyang Sony IMX. Habang ito guys si Hot 60 Pro is hindi po siya naka Sony IMX na camera. Pakita ko nga rin po pala sa inyo yung Antutu score po ng smartphone na to. Tsaka po yung kanyang thermal dahil sinubukan ko na nga po siya. Kanina lang po guys dumating yung smartphone na to sa akin. Kaya naman in-unboxing ko po siya agad. Ito po yung ating Antutu score. Siyempre expected na po yan. Dahil G200 lang naman guys yung kanyang processor. Ito pa nga guys ang nakakatuwa. Si Antutu po, nakikita po niya na as G99 lang itong processor po ng Hot 60 Pro Plus. Kasi rename version lang naman po siya. Parang hindi na nga po siya in-overclock. Parang rename version lang po talaga. Parang pinalitan lang po talaga guys yung kanyang pangalan. Then, ang isa pang napansin ko po dito, is ito pong mismong display natin. Is meron po siyang Corning Gorilla Glass 7i na protection dito po sa may display natin. Kaya kahit sobrang nipis po niya, hindi ko to ibabagsak dahil hindi naman siya sponsored sa akin. Binili ko po siya sa may TikTok. Pero syempre guys, yung mga darating po ng mga magre-review ng smartphone na to, siguradong susubukan po nilang ibagsak yung smartphone na to. Dahil alam niyo naman na kung bakit. Sa may IP ratings pala natin guys, is meron po siyang IP65 water and dust resistant. Splash resistant pa rin yan guys, hindi po siya pwedeng malubog sa may tubig. Pero pwede po siyang mabasa. Safe pa rin po yung smartphone natin. Huwag lang po talaga natin siya ilulubog sa may tubig. Ito po pala guys yung sample ng ating 3D Mark. Sinubukan ko po yung ating thermal dito. Dahil para makita natin kung sobra bang mag-init itong smartphone na to. Sa may review po guys ng smartphone na to guys, susubukan ko po siya na gamitan po ng mga stress test na ginagamit natin. Para po makita natin guys kung talaga bang malakas mag-init ang ganitong kanipis na smartphone. At i-compare po natin siya dito sa may Hot 60 Pro na medyo makapal ng konti. Ito po guys yung ating naging temperature sa kanya. Umabot po siya ng 39 degrees Celsius. Medyo sakto lang po yan guys sa ganitong klase ng device at ganitong klase ng processor. Dahil hindi naman po malakas mag-init ang G100 at ang G200. Kaya tama lang po yung ating temperature dito. Pero tingnan po natin na ikumpara siya sa ibang smartphone brands kung mas malamig pa yung ibang smartphone po na merong G200 na processor. Yun po muna guys yung mabilis na unboxing natin. Mag-comment na lang po kayo guys kung ano ba magandang gawin sa smartphone na to. Siyempre hindi ko to ipag-giveaway dahil medyo mahal pa siya. Pero magpapag-giveaway ako guys ulit ngayong August. Abangan nyo na lang po yun. Dahil monthly nga po tayo magpapag-giveaway ng bagong smartphone. Balik na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.